Para po sa mensahe ngayong umaga, tayo ay patuloy sa ating pag-aaral ng Aklat ng Mga Awit. Sa umagang ito, ang ating pag-aaralan ay ang Kabanatang 139, Psalm 139. Hayaan niyo pong basahin ko sa inyo ang salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Hear the word of the Lord. Psalm 139, a psalm of David. O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before, and lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high, I cannot attain it. Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. If I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me by night, even the darkness is not dark to you. The night is bright as the day, for the darkness is as light with you. For you formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works. My soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret, intricately woven in the depths of the earth. Your eyes saw my unformed substance. In your book were written, every one of them, the days that were formed for me, even as yet there was none of them. How precious to me are your thoughts, O God! How vast is the sum of them! If I would count them, they are more than the sand. I awake, and I am still with you. O that you would slay the wicked, O God! O men of blood, depart from me. They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts, and see if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, kami nga ay nagpapasalamat sa lahat ng inyong biyaya sa amin, higit sa lahat sa inyong biyayang kaligtasan na ipinagkaloob sa amin sa pamamagitan ni Hesukristo, at kami pinagkalooban mo ng pananampalataya na tanggapin ang biyayang ito. Pinagpapasalamat na sa kabila ng aming kasalanan ay patuloy kang nagiging mabuti sa amin, at ito nga ang yamang biyaya na ipinagkaloob mo sa amin na kami ay maligtas, at kami ngayon patuloy mo pang nililinis sa aming mga kasalanan. Kami nga ngayon ay lumalapit sa inyo at naghahangad na mula sa salitang ito, patuloy niyong ipakita sa amin ang aming pangangailangan ng inyong kaligtasan. Nang gayon sa aming buong buhay ay kumapit lamang kami sa inyong kapangyarihan, sa inyong biyaya, at hindi magtiwala sa aming sariling kakayanan na tumayo sa iyong harapan. Ipakita mo sa amin ang aming pagkamakasalanan. Ipakita mo sa amin ang aming pangailangan ng kaligtasan, nang kami ay lumakad ng may pananampalataya at pasasalamat sa iyong pangalan lamang. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang awit na ito ay kilala ng marami. May mga bahagi sa awit na ito na mas kilala
kaysa dun sa mga ibang bahagi. Isa sa mga pinakapopular ay yung talatang 7 hanggang 8, kung saan sinasabi, "Where shall I go from your spirit? Or where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there." At dito ay nagmumula ang katuruan. Dito madalas ipakita na sa Biblia, pinapakita ang Diyos ay tinatawag na omnipresent. At napupunta nga dun sa usapin, anong ibig sabihin na siya ay pupunta sa langit o siya ay pupunta sa Sheol? Ang tinutukoy ba diyan ay impyerno? At kapag siya ba'y pumunta doon, nandun nga ang Diyos. Pero ang bastang nilalabas sa mga salitang ito ay ang katuruan na ang Diyos nga ay hindi mo matatakasan saan ka man pumunta, at kung ano man ibig sabihin ni David sa langit at sa Sheol, doon daw ay matatagpuan siya ng Diyos. Kaya't ang Diyos ay omnipresent. Isa pang kilalang talata dito ay ang talatang 13, "You formed my inward parts, you knitted me together in my mother's womb." At ito ay lumalabas sa mga usapin tungkol sa abortion, at ito ang ginagamit na talata upang ipakita na sa turo ng banal na kasulatan ay ang buhay ay nagsisimula sa sinapupunan pa lamang. Kaya't dito sa mga salitang ito'y ginagamit ang mga salita ni David upang ipakita kung ano ang pananaw ng Diyos, kung ano ang pagkilala at lengguwahe ng banal na espiritu tungkol sa kung kailan nagsisimula ang buhay. At kilala rin ang talatang 16, "You saw my unformed substance, in the book were written, every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them." Dito ay na ipapahiwatig na ang Diyos alam ang lahat ng ating mga araw, hindi pa man ito dumadating, ay meron ng aklat kung ano ang mga mangyayari sa atin. Dito lumalabas sa mga usapan tungkol sa predestination, sa lawak ng kaalaman ng Diyos. Ano ba ang abot ng kaalaman ng Diyos, at tunay ba na ang mga tao ay may free will? Dahil sinasabi na meron na daw aklat na nakasulat na doon ang lahat ng ating mga araw. Ito nga ang mga talatang ito, at siguro meron pa tayong ibang mga narinig sa pagbasa ng salitang ito na pamilyar sa atin, dahil madami dito ay madalas ng mabasa, madalas ng mapakinggan, dahil sila ay naging kilala na sa ganitong mga usapin. Pero bakit nga ba ang mga kaisipang ito ay pinagsama-sama ni David? Si David ba ay gumagawa lamang o naglilista lamang ng iba't ibang mga kahangahangang bagay tungkol sa Diyos? Ang ginagawa lamang ba ni David ay nagtatagpi-tagpi ng iba't ibang mga kahangahangang katangian ng Diyos, at gusto lamang niyang sabihin, ito ang Diyos, kahanga-hanga siya, kaya purihin natin ang Panginoon. May mga awit na ganoon ang layunin ni David, na ipakita lamang ang sari-saring mga katangian ng Diyos na dapat ating hangaan. Ngunit kung ating uunawain, ang awit na ito ay may iisang tema, at mahalaga na maunawaan natin kung ano talaga ang pinagmumulan ng puso na awit na ito. Sa ating yung pag-aaral ng mga awit, ang madalas na nating banggitin ay na kung ating tunay na gagawin kung anong layunin ng banal na espiritu para sa mga awit na ito, ang mga awit ay mga awit ng Diyos mula sa banal na espiritu, na ang lengguwahe nga ni John Calvin na para bang ang Diyos mismo ang umaawit sa ating mga puso, para ang ganitong klasing papuri ay magmula sa atin. Sa pamamagitan ng mga awit, ito ay isang maaari nating tingnan na isang direktang pagkilos ng Diyos, na ito mismong mga salita ay nais niyang humubog sa ating puso. Ito ang maging ating mga saloobin at damdamin, na tulad ng makikita natin na mga saloobin at damdamin at papuri ni David, ganito rin ang lumabas sa ating mga puso. Kaya't kung ating uunawain
ang awit na ito, hindi dapat natin na kunin lamang ang anumang maunawaan natin dun sa isang talata, itabi doon yung isa pang talata, kundi nais nating maunawaan ano talaga ang puso na ipinapakita sa atin, ano ang nais ng Diyos na maging hubog ng ating puso, ano ang nais niyang maging ating mga saloobin at mga damdamin. At mahalaga na maunawaan natin ano ang tunay na kahulugan ni David para dito sa mga salitang ito upang ating tunay na mapagnilay-nilayan kung paano ito dapat humubog ng ating mga puso, ng ating mga papurit mga damdamin. May ilang mga obserbasyon na maaaring makatulong sa atin upang maunawaan kung saan nanggagaling si David, bakit niya naisip ang mga bagay na ito, bakit itong mga katotohanan na ito ang kanyang inaalala. Una ating pansinin sa talatang 1, sinabi niya, O Lord, you have searched me and known me. Makikita natin na sa talatang 23, nandun muli yung salitang search me. Sabi niya sa talatang 1, you have searched me. At ngayon sabi niya sa talatang 23, verse 23, search me, O God. So kung ang kanyang panimula ay tungkol sa pagsisiyasat ng Diyos sa kanyang puso at ang kanyang pagtapos ay tungkol pa rin sa pagsisiyasat ng Diyos sa kanyang puso, ay masasabi natin na ito ang kanyang tema. Ito ang kanyang paksa sa buong awit na ito. At ang lahat na makikita natin sa na pumapagitan sa dalawang talatang ito ay napapaloob dito sa tema ng pagsisiyasat ng Diyos. So, hindi dapat natin isipin na itong awit na ito ay mga tagpi-tagpi lamang na mga kaisipan, mga katotohanan tungkol sa Diyos. Ang lahat ng ito ay napapaloob sa isang tema at ang temang iyon na nakikita natin ayon sa pagkakakatha niya sa awit ay ang paksa ng pagsisiyasat ng Diyos sa kanyang puso. Ngayon, kung ito ang nakikita nating paksa ng awit, ano naman ang kanyang punto? Ano ang nais niyang puntuhin tungkol sa paksa na ito? Isang mahalagang susi na maunawaan natin sa pag-aaral ng lahat ng mga awit ay na ang mga awit ay mga panalangin. At sa mga tulad ng lahat ng panalangin, ang maaari nating maunawaan kung ano ang puso ng awit na yon sa pamamagitan ng paghanap kung ano ang kanyang pinaka hinihiling. Kapag merong lumalapit sa atin minsan na gustong humingi ng malaking pabor, siguro hihiramin yung kotse mo o kaya ay mangungutang ng malaking halaga, minsan hindi nila masabing diretso kung ano ang kanilang sasabihin. At madami silang mga introduction, madami silang mga pasikot-sikot bago nila talagang masabi kung ano ang gusto nilang sabihin. At ikaw na mismong maiinip at sasabihin mo sa kanya, huwag ka nang mahiya, diretsuhin mo kung ano talagang kailangan mo. At kapag sinabi na niya na gusto ko sanang mangutang, gusto ko sanang hiramin yung kotse mo ng 5 araw. So, yung mga ganitong klaseng doon sa paglumabas na kung ano talaga ang kanyang hinihiling, ay doon yung masasabi natin, yun nga yung kanyang pangailangan. Hindi dapat natin isipin na si David sa awit na ito ay nagpapasikot-sikot lamang bago niya sabihin kung ano ang kanyang kahilingan, pero sa kaparehong paraan ay mauunawaan din natin ano nga talaga ang nasa puso ni David, bakit niya dinadalangin ang mga ito. At makikita natin dito sa awit na ito na may 24 na talata ay nasa huli lamang ang kanyang kahilingan. Sa unang 18 talata ay wala siyang hinihiling. Ang lahat ng ito ay kumbaga isang introduction lamang bago siya dumating sa kanyang kahilingan. At maaaring ang masabi natin na ang pinakapuno ng kanyang hinihiling ay ang talatang 23, Search me, O God. Ito ang kanyang pinakapangunahing kahilingan na kanyang dalangin. Siyasatin mo ako, O Panginoon, at halughugin mo ang lahat ng espasyo ng aking puso at hanapin mo kung meron mang nakatagong mga kasalanan at ito'y alisin mo sa akin, ako'y pangunahan mo na mapunta sa daan na pangwalang hanggan.
So ito ang kanyang panalangin, ang dalangin na ang Diyos ay siya sa atin siya. At ito ang gusto niya talagang hilingin sa Diyos dito sa kanyang buong panalangin sa 24 na talata na ito, ay ito ang kanyang punto. Gusto niyang tumawag sa Diyos na siya sa atin ang kanyang puso. At ang kanyang pinagmumulan, makikita rin natin dito sa awit kung bakit siya merong ganitong dalangin, bakit ito ang kanyang hinihingi, ay magsisimula sa talatang 11. Sabi niya, "Oh, that you would slay the wicked, O God." Maaaring tingnan ito na isa pang kahilingan, though sa wikang Hebreo hindi ito phrased in a request dahil iba-iba ang grammatical form of a request in Hebrew. At ito ay maaaring maging tanong. Uh, Maaaring tanong o maaaring isang expression ng damdamin. Sa ibang mga salin, ito ay sinalin bilang isang tanong na, "Do you not slay the wicked, O God?" Ito ang kanyang pagkakasalin. At minsan ang nais lamang na ah, iparating sa sa talatang ito ay kung paanong si David ay kinamumuhian niya ang kasamaan. At yun nga yung sunod na mga talata para maunawaan natin yung kanyang mismong damdamin. Sabi niya, "O men of blood, depart from me. They speak against you with malicious intent. Your enemies take your name in vain. Do I not hate those who hate you, O Lord? And do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies." Ang mapapansin natin dito, hindi ito tulad ng ah, mga ibang awit ni David kung saan siya ay napapaligiran ng mga kaaway na nais kunin ang kanyang buhay. Wala siyang binanggit na meron siyang mga kaaway na gustong siya ay patayin, kundi ay kinuha niyang kaaway yung mga umaaway sa Diyos. Siya'y naggalit lamang doon sa mga kalaban ng Diyos. Hindi na meron siyang mga kalaban na siya ang pinupuntirya, kundi nakita niya ang mga masasamang tao at sinabi niya, "I count them as my enemies." Dahil sa kanyang damdamin, nakita niya ang kasamaan sa paligid at nakita niya hindi ito maganda. Kamuhi-muhi ang kasalanan na ito, kaya sa kanyang pagkasuklam sa kasamaan na kanyang nakikita, doon nagmula ang kanyang panalangin. "Search me, O God, meron bang katulad na kasamaan na makikita sa aking puso?" Kaya ah, nung makita niya ang kasamaan sa kanyang paligid, ay nais niyang maging sigurado na walang makitang ganito sa akin. Nakikita ko ang kasamaan, ito'y kasuklam-suklam sa aking paningin, pero hindi ko nakikita ang aking puso. Kaya Panginoon, tignan mo ang aking puso. Meron bang kasamaan na nandyan at ikaw ang magligtas sa akin? Na ilayo ako sa ganitong kasamaan, hindi ako matulad sa nakikita kong mga kasuklam-suklam na gawa. So ito ang kanyang dalangin dahil sa kanyang maigting na pagkasuklam sa kasamaan ay siya'y dumadalangin sa Diyos, "Tingnan mo ang aking puso. Meron bang ganung kasamaan? Iligtas mo ako." So ito ang pinagmumulan ng kanyang panalangin. At ngayon na nakikita natin ano ang kanyang tema, nais niyang magpasiyasat sa Diyos dahil siya ay talagang lubhang na naririndi sa mga nakikita niyang kasamaan sa kanyang paligid, ay dito nagmumula ang lahat ng kanyang mga theological thoughts. Itong mga kilalang mga talata kung saan inaalala niya ang taas ng kaalaman ng Diyos, ang omniscience of God, ang omnipresence of God. Kaya niya inaalala ito ay dahil sa kanyang kagustuhan na siyasatin siya ng Diyos. Merong mga tao na takot lumipad sa eroplano at kung sila man ay hindi gawain na manalangin ay sa ganong pagkakataon sila talagang napapadasal. Kapag sila ay nandun na sa eroplano at dahil nga natatakot sila, sila ay nasa loob ng isang sa kanilang palagay isang kahon na lumilipad at nawala silang pag-asa na
makaligtas dito liban na lamang na ingatan sila ng Diyos. Kaya't mangyayari ay sa kanilang takot, doon sila mapapadasal, ingatan mo ang aming biyahe, ingatan mo kami, ay nawa maging ligtas ang aming buong biyahe. At wala man silang ipinahayag na malalim na theology, pero hindi ba't makikita natin sa ganung panalangin ay meron siyang mga pinanghahawakan tungkol sa Diyos na hindi niya binigyan ng ah, definisyon. Pero kung ikaw ay mananalangin na ingatan ang iyong paglipad, hindi ba ibig sabihin una siya ay naniniwala na ganoon ang kapangyarihan ng Diyos, na meron siyang kakayanan na ah, yung siya ang may kakayanan na ang inyong biyahe ay maging ligtas. Na kahit na merong piloto na baka hindi naman mananampalataya na siya ang magpapalipad, so meron siyang pananampalataya na ang Diyos ay may kapangyarihan na siya ang magbibigay ng lakas, siya ang magbibigay ng karunungan doon sa piloto na magpalipad ng kanilang eroplano. Kung meron mang mga malakas na hangin o anong pa bang mga dala ng kalikasan, ang lahat ng ito ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kaya't siya ay nananalangin na ingatan ng kanyang biyahe, ay meron sa ilalim ng paniniwala na ang lahat ng ito ay nasa kapangyarihan ng Diyos. Kung ikaw ay maligaw sa gubat at sabihin na natin na sa iyong pagkaligaw talagang napunta ka sa isang masaklap na kalagayan, nahuhulog ka sa bangin, wala ka talagang pag-asa na may makakita sa iyo dahil walang ibang pumupunta doon, wala kang nakitang tao, ngayon wala kang cellphone, wala kang signal, at ngayon umaasa ka sa Diyos na sa kung anumang paraan ay ikaw ay maligtas mula doon sa iyong kinalalagyan. Kapag ikaw ay dumadalangin na, "O Diyos, kung paano man sa iyong kakayanan ay iligtas ako," muli nagkakaroon ng lumalabas kung ano ang mga pinaniniwalaan mo tungkol sa Diyos. Dahil naniniwala ka bigla na hindi mo man binanggit, pero naniniwala ka na nasa kamay ng Diyos ang pagkilos ng mga mababangis na hayop, kahit na ang mga mababangis na hayop ay susunod sa Kanya kung nais ng Diyos na ikaw ay hindi lapain ng kahit sinong hayop. At ah, kung kalooban ng Diyos na maligtas ka mula sa bangin, ay gagawan niya ng paraan na kahit na walang ibang dumadaan doon, kaya niyang pakilusin ang kahit sinong tao na bigyan lamang siya ng kaisipan na magpalipad kaya ako ng helicopter malapit doon. Itong lahat ng ito ay naniniwala tayo kapag tayo ay nasa isang desperadong kalagayan, nagkakaroon tayo ng mga lumalabas ang ating pinaniniwalaan, ito ang Diyos, ito ang mga kaya niyang gawin. At kung iisipin natin sa kagustuhan ni David na malinis ang kanyang kasalanan, na dahil sa kanyang matinding kagustuhan na ang lahat ng kasamaan ay mapuksa mula sa kanyang puso, ito ang lumalabas na kanyang mga pinanghahawakan. Kaya't lahat ng nakikita natin mula talatang 1 hanggang 18 ay ang lahat ng mga katotohanan tungkol sa Diyos na nakikita niyang makakatulong doon sa kanyang pangangailangan, na ang Diyos ay siyasatin ang kanyang puso at linisin siya mula sa anumang bahid ng karumihan. Dito sa talatang 1 hanggang 6, sabi niya, "O Lord, you have searched me and known me. You know when I sit down and when I rise up. You discern my thoughts from afar. You search out my path and my lying down, and are acquainted with all my ways. Even before a word is on my tongue, behold, O Lord, you know it altogether. You hem me in behind and before, lay your hand upon me. Such knowledge is too wonderful for me. It is high. I cannot attain it." At itong mga salitang ito ay hindi nagmula sa kawalan na parabang ito lamang ang kanyang mga lofty theological reflections randomly, kundi ito ang mga nakikita niyang mga katotohanan na tumutulong sa kanyang kagustuhan na linisin ng Diyos ang kanyang puso. Kaya binalikan niya at inalala niya, "Ikaw nakikita mo ang lahat, ang aking buong puso, ang lahat ng aking mga iniisip. Bago ko pa man gawin ang kahit ano, nakita mo na ito." At
At sa lahat ng aking gagawin bago pa ako magsalita, ay alam mo na rin kung ano ang lahat ng aking sasabihin. At ikaw ang pumipigil sa akin. Ikaw ang gumagabay sa akin at nag-iingat sa akin na wala akong malubhang gagawin, wala akong masamang magagawa. Ikaw ang nag-iingat sa akin. At ang lahat ng ito ay pagmumulan ng kanyang kahilingan mamaya, na dahil ikaw ang kayang tumingin ng aking puso. Search me, O God, dahil ikaw ang nag-iingat sa akin sa lahat ng aking mga iniisip at ginagawa. I try me and know my thoughts. Lead me in the way everlasting. Kaya ito ang kanyang inalala ay dahil ito ang mga katotohanan tungkol sa Diyos na tutulong sa kanyang kagustuhan, na siya ay siyasatin, makita ang kanyang buong puso, ang lahat ng natitirang kasalanan sa kanyang puso, at siya ay magabayan sa kapangyarihan ng Diyos. Ganito rin natin dapat unawain yung mga sumunod na talata, na ito ay hindi isa lamang na kaisipan, na nais lamang niyang pag-isipan kung anong mga nakakamangha sa Diyos, kundi itong mga bagay na ito ay kanyang kinakapitan dahil nga napakatindi ng kanyang kagustuhan na linisin ang kanyang puso. Kaya niya binanggit ngayon yung, where shall I go from your spirit? Where shall I flee from your presence? If I ascend to heaven, you are there. If I make my bed in Sheol, you are there. At dito minsan naliligaw ang mga tao, bakit siya nagtatanong kung saan siya makakatakas? So minsan iniisip nila ay siguro sa panahon na ito si David ay nasa isang spiritually low condition, kaya nais niyang tumakbo mula sa Diyos at hinahanap niya kung saan siya pwedeng makapagtago mula sa Diyos. Kaya nagtatanong siya, where shall I flee from your presence? Pero ito nga ay hindi inuunawa kung ano yung pinagmumulan ni David, na kaya niya ito binabanggit ay dahil nais niya na siya ay siyasatin ng Diyos. Kaya ito ang kanyang nilalabas na damdamin, kahit saan ako pumunta, alam kong hindi ako makakapagtago sa iyo. At kaya nga makikita natin doon sa talatang siyam ay na hindi niya ikinalulungkot, hindi na para bang dahil hindi ako makatakas sa iyo, sige na nga, mamumuhay na lang ako sa iyong harapan. Wala naman akong magagawa. Hindi ganoon ang kanyang kaisipan, kundi siya'y nagagalak na hindi niya mataguan ang Diyos. Sabi niya, if I take the wings of the morning and dwell in the uttermost parts of the sea, even there your hand shall lead me, and your right hand shall hold me. If I say, surely the darkness shall cover me, and the light about me be night. Again, ito minsan iniisip na parang gusto niyang matakpan siya ng kadiliman para pwede siyang mabuhay ng kung paano man ang gusto niya. Kaya gusto niya ay makapagtago mula sa Diyos. Pero ang sinasabi niya, kahit anong gawin ko, hindi ito matatago. At ito'y kinagagalak niya dahil ang nais niya ay naungkatin ng Diyos ang lahat ng laman ng kanyang puso. Kaya't nilalabas niya at kinakapitan niya ang lahat ng katotohanan na ito. Siya sabi niya, wala akong magagawa, walang maitatago sa iyo, at ito ang pinakakailangan ko nga mula sa iyo, na ikaw ang magbukas ng lahat ng sikreto ng aking puso. Lahat ng naitatago ko mula sa ibang tao ay ikaw ang mag-ungkat upang ilabas mo ano ang talagang laman ng aking puso. Kailangan ko ang iyong kapangyarihan, kailangan ko ang iyong omniscience and omnipresence na talagang siyasatin ang aking buong puso upang ako'y malinis mula sa aking kasalanan. Dito rin minsan ang nagiging itsura ng misunderstanding doon sa mga susunod na talata. You formed my inward parts. You knitted me together in my mother's womb. I praise you, for I am fearfully and wonderfully made. Wonderful are your works, my soul knows it very well. My frame was not hidden from you when I was being made in secret. Intricately woven in the depths of the earth, you saw my unformed substance. In your book were written every one of them, the days that were formed for me, when as yet there was none of them. Kapag ito minsan ay tinitingnan ng nakahiwalay doon sa konteksto na ito'y nagmumula sa dalangin ni David na siya'y siyasatin ang kanyang buong puso, tinitingnan lang na ito'y patungkol sa kanyang self-image.
na minsan nga ginagamit yung verse 14, I am fearfully and wonderfully made. At ito'y minsan nagiging paboritong verse ng mga tao na sinasabing, di ba kahit na walang nagsasabing gwapo ako, ang nanay ko lang ang nagagwapuhan sa akin o hindi ako naman ay madaming insecurity sa aking sarili, ako naman ay fearfully and wonderfully made. Ako'y nilikha ng Diyos kaya dapat hindi ako masyadong mababaan sa aking sarili. Pero ang tunay na konteksto ng mga salitang ito ay kanyang inaalala kung paanong ang Diyos ang nakakaalam ng kanyang buong buhay. Mula pa nung panahon na wala pa siyang malay, nung simula nang siya ay doon pa lamang sa sinapupunan ng kanyang ina, wala pang nakakaalam na nagsimula na ang kanyang buhay, ang Diyos ay intricately weaving His life and all His days. At ito ang tinutukoy na it is fearful and wonderful. Kanyang kinamamangha kung paanong ang Diyos was so involved in the creation of His whole life. At ito'y kinamamangha niya na ang lahat ng mga araw, ang lahat ng mga segundo ng kanyang buhay mula pa lamang sa kanyang pagkakabuo sa sinapupunan ng kanyang ina at maging sa mga araw na hindi pa niya nakikita, di pa niya alam kung anong mga mangyayari. Ang lahat ng ito ay nakikita niya na ito ang kanyang ikinamamangha at ito'y inaalala niya sapagkat nais niya na itong kapangyarihan ng Diyos na ito ay kumilos upang buksan ang kanyang buong puso. Kaya siya ngayon inaalala niya, ikaw Diyos ang nakakaalam ng lahat ng sikreto ng aking buhay, maging yung mga panahon na wala pang nakakakilala sa akin at yung mga araw na hindi pa dumadating, alam mo na ang lahat ng iyan. At kailangan ko ang iyong napakatalas na pagtingin, ang napakalawak na kaalaman upang ungkatin ang lahat ng laman ng aking puso dahil nais ko nga na ang lahat ng mga bahid ng kasalanan na nandyan ay ikaw ang mag-alis. Kaya ang lahat ng ito na kanyang mga pagninilay-nilay, ang lahat ng mga pinag-isipan dito ni David ay patungkol sa kanyang dalangin na siya'y linisin ng Diyos. Inalala niya ang napakataas at lawak ng kaalaman at kapangyarihan ng Diyos dahil nais niya ang Diyos ay kumilos sa kanyang kaalaman at kapangyarihan na buksan ang kanyang puso at siya nga ang magligtas sa kanya mula sa kasalanan. At kaya sa ganitong paraan natin mas tunay na nauunawaan ang kahulugan ng awit na ito. Ano ang pinakadalangin talaga ni David, ang pinakapinagmumulan ng kanyang puso dito ay ang kanyang maigting na kagustuhan na maligtas mula sa kasalanan. At siyempre kakabit nun, kaya niya gustong-gusto na maligtas mula sa kasalanan ay dahil nga nakikita niya kung gaano kasuklam-suklam ang karumihan ng kasalanan. Ito nga siya sabi niya, I hate those who hate you, O Lord. Do I not loathe those who rise up against you? I hate them with complete hatred. I count them my enemies. At kung makita ko na ganun din pala ako sa aking puso, hindi ba kamumuhian ko din ang aking sarili? Hindi ba makikita ko na ako rin ay ganun pala kasama? Kaya dalangin niya kung nakikita ko ang ganito kasama at nakikita kong ito'y isang kasuklam-suklam na paningin, nawa hindi matagpuan sa akin ang ganitong karumihan. At syempre, alam ni David at makikita natin sa kanyang buhay at sa iba pang mga awit na kanyang kinatha, alam niya na meron din siyang ganong karumihan. Alam niya na nandun nga din sa kanyang puso na siya ay makasalanan din. Kaya't ang tanging niyang pag-asa ay tumawag sa Diyos. At ang Diyos mismo sa kanyang kaalaman at kapangyarihan, ang siya ang kumilos na ungkatin ng kanyang puso at siya'y iligtas mula sa kanyang karumihan na siya mismo ay hindi nakakakilala, hindi nakikita dahil ang Diyos lamang ang kanyang pag-asa na maligtas mula sa kasalanan. Ito ang pinakatunay na kahulugan ng awit na ito at sa ganitong paraan ay maaari ngang matupad na sa atin kung ano yung layunin ng banal na Espiritu, bakit niya ipinagkaloob ang awit na ito sa bayan ng Diyos. Ang awit na ito ay sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay ihininga ng Diyos sa pamamagitan ni David
At ito ay mga salita na nais niyang maitanim sa ating puso at tayo'y magkaroon ng ganitong mga saloobin, ganitong mga damdamin at ganito rin na puso katulad ng kay David. At nakita natin na ito'y hindi lamang pagtagpi-tagpi ng mga kamanghamanghang katangian ng Diyos, kundi ito ay isang maigting na dalangin na siya'y linisin mula sa kanyang kasalanan. Ito'y nagmumula sa kanyang pagkilala na siya sa kanyang sarili at sariling kakayanan at kaalaman ay hindi niya kaya na siya mismo ang maglinis ng kanyang puso. Nakikita niya ang karumihan ng iba, nakita niya yung kasamaan ng iba at hindi niya naisip na buti na lang Panginoon, hindi ako ganyan. Buti na lang meron akong sariling kakayanan na ako ay hindi sumunod sa kanilang mga yapak. Kundi nakita niya agad na kailangan niyang tumawag sa Diyos, kailangan niyang umasa sa kapangyarihan ng Diyos na siya ang magligtas mula sa kasalanan. Kaya siya'y tumatawag ngayon sa awit na ito, O Diyos, sa iyong lawak ng kaalaman, sa iyong kapangyarihan na nakakaalam ng aking lahat ng mga gagawin, lahat ng aking iniisip, ikaw ang maglinis ng aking puso, na ikaw ang magligtas sa akin mula sa kasalanan. Nagmula ang awit na ito sa kanyang pagkilala na siya sa kanyang sarili ay hindi sapat at kailangan niya ang tulong ng Diyos. At maliban doon na nakita niya ang kanyang kahinaan, talagang makikita natin mula sa awit na ito na sa puso ni David nakikita niya talaga ang kaseryosohan ng kasalanan. Kung paanong ito ay isang bagay na kailangan talaga ang kapangyarihan ng Diyos, kailangan ang lawak ng kaalaman ng Diyos upang ito'y puksain. Dahil ito ay isang napakatinding kalaban, hindi ito isang simpleng karumihan o mga maling kaisipan na nanatili sa ating puso na sa sarili nating pag-aaral, sa sarili nating pagkilos ay malilinis natin ang ating sarili. Kaya siya'y tumatawag sa Diyos sa kanyang kaalaman at kapangyarihan, linisin mo ako dahil nakikita niya ganun kalaki, kaseryoso ang kasalanan. At kung atin ngang nauunawaan ang tunay na kahulugan ng awit na ito, ay mas magagawa natin yun ngang layunin ng banal na Espiritu na mahubog ang puso natin na tulad na ito. Hindi lamang na tayo ay maitaas ang ating kaalaman, magkaroon tayo ng mga lofty theological thoughts tungkol sa omniscience, omnipresence of God at kung kailanman nagsisimula ang buhay, doon ba sa conception at kung paano bang ang paglikha sa atin ng Diyos ay isang kamanghamanghang bagay. Hindi lamang ito tungkol sa mga kaalaman natin tungkol sa pagkilos ng Diyos at sa kanyang kaalaman, kundi na kung tayo ay magkakaroon ng ganitong awit din na katulad ng kay David, ay tayo nga ay magkakaroon din ng ganoong pagkamuhi sa kasalanan. Matinding pagkamuhi sa kasalanan na tayo din ay magkakaroon ng matinding pagnanasa na tayo ay maalis sa lahat ng natitirang bahid ng kasalanan, sa lahat ng mga natatago sa atin, na kahit na sa harap ng ibang tao ay nagmumuka tayong mabuti at maging sa ating sarili. Maaaring kontento tayo sa ating pamumuhay, sa ating pag-iisip. Kung tayo ang sisiyasat sa ating sarili, baka tayo ay kontento na. Pero ganun na lamang ang pagkamuhi ni David sa kasalanan na sinasabi niya, kung meron pang nakatago diyan, ikaw ang magbukas ng aking buong puso dahil ayokong matagpuan na merong ganyang kasalanang nananatili sa aking puso. Kung tayo ay aawit ng ganitong awit, Psalm 139, at ito ang magiging puso natin, ang pinaka puso na dapat nating makuha ay ang pusong na kinamumuhian, kinasusuklaman ang kasalanan at nais nating walang bahid ng karumihan na nananatili sa atin. At ito nga ang hamon na dala sa atin ng awit na ito. Ito ba ang dalangin na nagmumula sa atin? Sa marami ang kung ating
i-chart siguro ang ating mga panalangin, makikita natin ang pattern na ang karaniwan na ating mga pinananalangin ay ang ating mga pangangailangan, ang pagkain, pangangailangan ng pagkain na salapi o sa mga kagalingan mula sa sakit. Ito ang pinaka madalas na laman ng ating mga panalangin at tama na ito ay ating idinadalangin, tama na kinikilala natin na ang lahat ng ito ay nasa kamay ng Diyos at mula lamang sa kabutihan ng Diyos tayo maiibsan sa lahat ng mga kahirapan na pinagdadaanan natin. Ngunit hindi dapat tayo natitigil na hanggang dito lamang ang ating mga inaalala at ito lamang ang ating mga dinadalangin. Baka tayo ay nakakalimot kung ano ang ating tunay na misery. Ito ang sinasabi ng Heidelberg Catechism sa question 2. Yung question 1 ay, what is your only comfort in life and death, that I, both body and soul, whether in life and in death, belong to Christ my Lord? At yung question 2 ay, uh, what, how many things do you need to know in order to live and die by this comfort? At sabi niya, 3 things. First, the greatness of my misery. Ito ang una na dapat nating um, maunawaan at hindi natin makalimutan upang sa ating buong buhay ay nakakapit tayo doon sa kaaliwan na meron tayo kay Kristo lamang, na ating maunawaan kung ano ang ating tunay na kalugmukan. At ito ay hindi sa gutom o sa mga hirap na pagdadaanan natin sa lupa. Ang ating tunay na misery, the greatness of our misery, ay ang ating pananatiling makasalanan sa ating buong buhay. Ito marahil ang dahilan ng mga hindi pa sumasampalataya sa Panginoon, kaya't hindi sila tumatawag sa Panginoon at umaasa sa biyaya ng Diyos na nakaligtasan, dahil hindi ito ang nakikita nilang kanilang kahirapan. Nakatuon pa ang kanilang pansin doon sa kanilang mga pinagdadaanan sa kanilang buhay, kaya hindi napupunta sa kanilang puso na tumawag sa Panginoon at tumawag sa kanyang kaligtasan, dahil hindi kasalanan ang kanilang nauunawaang kahirapan. At nawa nga ay magising sila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, sa paghahayag ng batas ng Diyos, na ang kanilang tunay na kalugmukan ay dahil sila ay makasalanan at ang kanilang pangailangan ay ang kaligtasan mula kay Kristo. Pero tayo din na mga mananampalataya ay nangangailangan ng ganitong pagpapaalala. Tayo na mga nakatanggap na ng kaligtasan at nakatanggap na ng biyaya ng Diyos, maaaring tayo ay nakalimot kung ano ang tunay na kalungkutan ng ating buhay. Ito'y hindi sa ating hirap, hindi sa ating gutom, hindi sa ating kakulangan ng salapi, kundi sa ating pananatiling makasalanan. Ito ang hirap ng ating buhay, ito ang kalungkutan ng ating buhay, na tayo ay makasalanan at wala tayong pag-asa at wala tayong magawang mabuti na ito'y maiharap sa batas ng Diyos at tayo makatayong matuwid. At kaya maganda na tayo ay mapaalalahanan ano ang ating karumihan, ano ang ating kasalanan. Kaya't maganda at mainam na nananatili sa atin ang dalangin ito na tinuturo ng banal na Espiritu sa pamamagitan ni David. Tinuturo sa atin na ito ang ating maging dalangin. Search me, O God, and know my heart. Try me and know my thoughts. See if there be any grievous way in me, and lead me in the way everlasting. Ikaw, O Diyos, ang magbukas ng aking puso at ibunyag mo sa akin ang karumihan ng aking puso. Nang sa gayon ay kita ko ang aking patuloy na pangangailangan ng kaligtasan na sa pamamagitan ni Kristo lamang. Kung tayo ay laging may pag-unawa na ito ang ating tunay na pangangailangan, tayo lalakad na ang ating kinakapitan at ang ating ikinagagalak ay na meron tayong biyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesus Kristo, at manatili sa atin yung
nangyari kay Pablo sa Romans chapter 7, ang kanyang nakita, "Who shall save me from this body of death?" Sino bang mag-aalis sa akin dito? At kaya ang kanyang nakitang tanging daan doon ay sa pamamagitan ni Hesukristo lamang. Itong dalangin na ito na siya sa atin ng puso, ito'y ginawa ng Diyos. Nakita ng Diyos ang lahat ng ating mga puso, ang puso ng sangkatauhan. At nakita niya na sa sangkatauhan ay walang pag-asa na iligtas ang kanilang sarili. Kaya't siya nga na nakakita na walang taong may linis sa kanilang puso ah, ay sinugo niya ang kanyang sariling anak na siya ang maging kahalili ng mga makasalanan, siya ang mamatay sa krus para sa kanilang kasalanan, at siya ang naging kahalili na namuhay ayon sa batas. Siya at ang katwiran na iyon ang ibinihis sa atin para tayong mga sasampalataya sa Kanya ay maaaring makatayo na ligtas at makatayong matuwid sa Kanyang harapan. Ito ang the way that is everlasting. Ito ang paraan na maligtas tayo mula sa karumihan ng ating puso. Wala tayong ibang makakapitan, walang ibang paraan. Dahil nga anumang pag-unawa natin ng karumihan ng mundo, hindi natin maaalis ang mga sikreto ng ating puso. Kaya ang ating tanging pag-asa ay tumawag sa Diyos na siya sa kanyang kapangyarihan at kalawak ng kanyang kaalaman ang magligtas sa atin. At ito'y ginawa niya na ipinadala niya si Hesukristo, at ito ang kanyang daan sa pamamagitan ng ebanghelyo na ang lahat ng mga kasalanan ay sumampalataya sa biyayang kaligtasan sa pamamagitan ni Hesukristo. Ito ang daan na ang lahat ng dumi sa ating puso walang matitira. Walang sikretong matitirang kasalanan sa ating puso. Pagdating sa kaluwalhatian, tayong lahat ay tatayo, malinis, walang kahit anong bahid ng karumihan. Dahil sa biyaya ng Diyos, ang lahat nga ng ating kasalanan ay kanyang pupuksain, and we will be with Him for everlasting. Tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagpapaalala nga sa amin na kami ay marumi, at maging sa aming paningin ay kami ay sa tingin namin at sa tingin ng mundo ay kami nakakatayong may kagalang-galang o kahanga-hanga. Ngunit alam namin na sa iyong harapan, sa iyong pagsisiyasat ay mabubunyag mo na sa aming mga puso'y nananatili ang karumihan at ang maraming kasalanan. At ang tanging lamang naming pag-asa ay ang ikaw ay maawa sa amin, patawarin mo ang aming kasalanan sa pamamagitan ng iyong biyaya, sa pamamagitan ni Hesukristo. Nawa nga Panginoon, sa aming buong buhay ay maunawaan namin ang katotohanan na kami ay marumi, kami ay makasalanan, nang sa gayon kami lumakad ng may pananampalataya lamang sa iyo at walang tiwala sa aming sarili, kundi kumapit lamang kami sa iyong pangako at kami mamuhay ng may pasasalamat lamang sa iyong biyaya. Dalangin namin na sa buong araw na ito ay patuloy mong kasangkapanin ng iyong salita at ang lahat ng gawain ng iglesia ay iyong maging kasangkapan na maibunyag nga sa amin ang aming mga kasalanan. Sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong batas ay maunawaan namin ang iyong kabanalan, at sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong ebanghelyo ay makita namin na ito lamang ang aming tanging pag-asa na tumayo sa iyong harapan. Nang sa gayon sa aming buong buhay, sa lahat ng aming mga araw na darating, kami lumakad ng nakakapit lamang sa iyo at nagpapasalamat sa iyong kabutihan. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.